numero 1-1277-6. 5 taong sentensya ay natapos na. Ngayon ay lalabas na sa bilangguan. Nakita na ba ninyo? Ang mga magulang na ang sariling anak ay ipinakulong. Hindi ako, palabasin ninyo ako. Ako ang tunay na anak ng pamilya Jiang. Noong 20 taong gulang ako, si Fidel Aquino para makuha ang yaman at karangalan, ay gumawa ng pekeng DNA report para mag-claim na siya ay kabilang sa aming pamilya Jiang. Ang dami mong pinagdaanan sa mga taong ito. Ang aking mga magulang, naniwala sila sa kanya, akala nila ako. Siguradong babawiin namin ang pagkukulang sa iyo. Ay napagpalit noong ipinanganak. Anak ng kasambahay. Tatay, nanay, natagpuan ko na kayo sa wakas. Nagpa-DNA test ulit ako. Noong araw na nakuha ko ang resulta, Fidel Aquino. Fidel, hindi na ako nakakakita. Hindi na ako nakakakita. Fidel, Hayop ka. Kung may mangyari masama sa iyong kapatid, papanagutin kita. Hindi ako. Tatay? Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ako Si Fidel Aquino kasi siya ang sumugod palabas. Wala akong anak na mas masahol pa sa hayop. Ang aking mga magulang, paniniwalaan lang nila. Tatay, ang aking walang kalaban-laban. Kapatid, tatay, hindi ako, hindi nakinig. Nagpapaliwanag ako. Wanwan, maniwala ka sa akin. Sila mismo ang nagtulak sa akin sa impyerno. Wanwan, maniwala ka sa akin, hindi ako. Paglabas mo ng bilangguan, maging mabuting tao ka. Ang 5 taong pagkabilanggo ay nagturo sa akin na huwag umasa sa kahit sino. Si Wanwan lang. Ang aking kasintahan. Kuya yan, kapag lumabas ka, magpapakasal na tayo. 5 taon na ang lumipas. Hindi ko alam kung ano na siya ngayon. Kuya yan. Celestino, 5 taon kang nasa loob, miss na miss talaga kita. Kaninong anak ang dinadala mo? Celestino, sa pagitan namin ni Fidel walang nangyari. Di congratulations sa'yo, Miss Suzanne. Celestino, huwag kang ganyan, pakiusap. Wanwan, nahulog si Fidel sa hagdan na ospital siya. Palagi niyang sinisigaw ang pangalan mo, bilisan mo pumunta. Hintayin mo ako ng kalahating oras. Ay, hindi 10 minuto lang. Celestino, kaya mo bang mag-taxi pa uwi? Pakiusap, babalikan na lang kita mamaya. Ang katawa-tawa sa loob ng 5 taon, ang tanging pag-asa ko ay napakadaling masira. Ilang taon na akong ginagamot, ang mga mata ko hindi na ba gagaling kailanman? Huwag, ayoko nang mabuhay. Ayos lang. Fidel, nakipag-ugnayan na ako sa mga eksperto sa Amerika. Kahit magkano pa ang gastusin, gagaling ang mga mata mo. Wanwan, Fidel. Wanwan. Fidel, nandito ako, dumating na ako. Wanwan, kung magiging bulag ako habang buhay, anong mangyayari sa'yo at sa anak natin? Huwag kang mag-alala, gagaling ka. Hindi mo ba aayawan mo ako dahil may kapansanan ako? Iiwan mo ba ako? Hindi mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Di magpakasal na tayo, okay? Wanwan, nag-donate ako ng kidney ko sa'yo, magiging maayos ka. Sige. Ang galing, Wanwan. Celestino, kahit pinalaya ka na ano ngayon, kukunin ko lahat ng sayo. Celestino, ikaw ba yan? Fidel. Fidel, anong nangyari sa'yo? Fidel, Celestino, huwag mo akong saktan, pakiusap. Celestino, binulag mo si Fidel, hindi pa ba sapat yon? Sa pamilya Aquino, paano nagkaroon ng isang peste na tulad mo? Fidel. Fidel. Fidel? Celestino, kakalabas mo lang sa bilangguan. Gusto mo nang magrebelde?
Tatay, nanay, hindi kasalanan ni kuya. Ako yung pabaya. Ate, gusto kong lumapit makipag-usap kay kuya. Nakita mo ba si Wanwan? Ang bata sa kanyang tiyan pero pinalaglag ang iyong binhi sa kalang nabuntis. Buwisit. Hayop ka, wala kang pagbabago. Kuya, mali ako. Kung hindi ako bumalik, ikaw pa rin ang marangal na binata ng pamilya Aquino. Kung ganito ka pa rin, umalis ka na. Kuya, nakikiusap ako, wag mo akong palayasin. Fidel, huwag kang matakot. Ikaw ang nag-iisang binata ng pamilya Aquino. Siya ay isa lamang anak ng katulong na hamak, hindi karapat-dapat na ikumpara sa'yo. Celestino, kung mga api ka pa kay Fidel, itatapon kita kaagad sa pamilya Aquino. Palayasin sa pamilya Aquino. Celestino, 5 taon na ang nakalipas, ang iyong thesis tungkol sa medical chip ay napakahusay. Gusto mo bang pumunta sa North America at sumali sa aming research team? Pasensya na, Ginoong Celestino. Ang sitwasyon ko ngayon ay hindi angkop para mag-research. Ginoong Celestino, para sa aking dating kahangalan, humihingi ako ng tawad sa inyo. Nagdesisyon na ako sumali sa inyong research team. Magaling. Pagkalipas ng 1 buwan, magpapadala ako ng tao para sunduin ka sa laboratorio sa Amerika. Sige, Kuya Celestino, huwag kang magkamali. Bukas ng 10 ng umaga sa dati nating tagpuan. Sige, gusto kong makipag-usap sa'yo. may araw na lang. Sundo na ako ni Ginoong Celestino. Papunta na sa Amerika. Ano bang kasalanan ng pamilya Aquino para makatagpo ng isang peste na tulad mo? Nang mag-donate ng bato si Celestino kay Sofia, nagkaroon ng matinding pagdurugo. Kailangang operahan agad. Bakit hindi mo ako sinasagot? Umalis ka. Ang relasyon namin ni Fidel hindi gaya ng iniisip mo. Hindi ko talaga siya pinahintulutan, nahawakan ako. Hindi ko siya mahal. Naawa lang ako sa kanya dahil bulag siya. Ikaw lang ang mahal ko, Celestino. Kapag naipanganak na ang bata, tayo ay... Ang bagay sa pagitan mo at sa kanya ayaw kong marinig. Hindi mo na kailangang pumunta pa para makipag-ugnayan sa akin. Celestino! Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Hindi na ako nakakakita. Hayop ka. Kung may mangyaring masama sa kapatid mo, babayaran mo ito ng buhay mo. Dahil sa iyo nabulag siya. Nag-donate siya ng bato sa akin, iniligtas ang buhay ko. Binabayaran ko ang utang mo. Nag-donate siya ng bato sa'yo. Sigurado ka bang mag-donate ng bato kay Sofia? Malaki ang panganib sa operasyon. Kung mabigo, hindi mo maisip ang kahihinatnan. Sigurado ako. Nang mag-donate ng bato si Celestino kay Sofia, nagkaroon ng matinding pagdurugo. Kailangang operahan agad. Alam mo ba, akin ang batong iyon. Alam mo ba, ang kidney na iyon ay akin, kuya. Ikaw ba? Kuya. Ngayon sasamahan ko si Wanwan para sa prenatal check-up. Samahan mo ako, kuya. Siya isang galing lang sa taong pinalaya mula sa bilangguan. Huwag hayaang mahawaan ng malas ang bata. Tiyak gusto pa ni kuya ng anak dahil ang kanyang anak noong mamiscarry ay nabuo na. Gumawa ka na naman ng ganyang ekspresyon. Para saan? Gusto mo pa bang saktan ang kapatid mong lalaki? Ito ay hindi naman dugo ni kuya. Normal lang na ayaw niyang makita. Ang pamilya Jiang ay hindi nangangailangan ng supling ng isang bilanggo. Ang anak lang ni Fidel ang karapat-dapat sa aming pamilya Jiang, ang tanging malinis na dugo.
Oo, ang isang taong hindi malinis tulad ko ay hindi na makakaabala sa inyo. Kuya, ako at si Wanwan ay malapit nang mag-engage. Tandaan mong dumalo at saksihan. Ang kidney mo at ang babae mo ay kung paano ako pinagsilbihan. Kuya, darating ka para batiin kami, di ba? Gusto mo bang pumunta ako? Tiyak na pupunta ako. Hindi tama ang pangangalaga. Pagkatapos mag-donate ng bato, dagdag pa ang matagal na malnutrisyon, mapanganib ito kung magpapatuloy. Wanwan, nakita mo ba ang anak natin? Ang cute niya, di ba? Ang maliit niyang mukha, kamukhang kamukha mo. Salamat sa hirap mo, Wanwan. Dalawang buwan pa lang, anong maririnig niya? Magsimula na akong mag-aral ngayon sa susunod para maging mabuting tatay ako. Oo. Kuya, aalis ka na. Ang iyong mga mata, ano? Nagulat ka ba? Ilang taon kang nagpanggap sa pamilya, Jang? Talagang nahirapan ka, no? Hindi naman. Nag-arte lang ako ng kaunti. Ang tunay mong mga magulang, ituturing akong anak at ang babae mo, magsisilang pa ng anak para sa akin. Ikaw ay palaging talunan ko. Hindi ka ba natatakot na balang araw? Malalaman ang katotohanan? Hindi darating ang araw na yon kahit anong pilit mong ipaliwanag. Ang iyong pamilya, hindi ka pa rin paniniwalaan. 5 taon na ang nakaraan, ganyan. Makalipas ang 5 taon, ganyan pa rin. Malusog ang anak ni Wanwan, sabi ng doktor. Lalaki, ipapangalan ko sa kanya ang Jiang Mamana ang lahat ng Jiang. Kasama na ang parte mo. Paalam na, itong bahay na nakakadiri. Binabati namin ang minamahal na anak ni GK Jiang. Malaking kaligayahan sa bagong kasal. At saka, nagdagdag pa ng apo sa inyo. Ito ay lahat ang swerte ni Fidel. At ito rin ay swerte ng pamilya Jiang. Si Fidel ay nagadonate ng bato para kay Sofia, ay ang tagapagligtas ni Sofia. Oy, hindi ba ito ang panganay na anak ng Jiang? Halika na dali, mag-toast kay Jiang. Siya ay nakakulong ng 5 taon. Huwag mong saktan ang kanyang malas. Ang dalawang magkapatid na ito ang laki ng agwat. Ang isa ay may masayang kasal, panalo sa buhay. Ang isa naman ay isang daga sa lansangan na nakulong. Sige na, ngayon ay masayang araw. Huwag nang banggitin ang malas na ito. Sige. Kung gayon, itong malas na bagay na ito ay hindi na makikita ni Jiang dito. Walang modo, ikaw na kriminal. Hindi ka kailanman karapat dapat kasama si Fidel maihambing. Wala akong anak na tulad mo. Sige na, huminahon ka. Sino ba ang mag-aakala na sa 20 taon na paninirahan dito ay itinuring na parang asong ligaw? Kahit sino ay dumura sa akin. Binabati kita. Oy Celestino, sa kasal ni G. Fidel, anong ginagawa mong pagalagala? Gusto mo pa bang ligawan si Sofia? Walang hiya, pwe. Hindi ba niya alam ang kanyang pagkatao? Isang bilanggo lamang, parang daga sa imburnal, huwag kang lumabas at magpahiya. Huwag ninyong sabihin iyan sa kuya. Kahit paano, si kuya ay panganay na anak ng Jiang. Kami ay magkakapamilya. Ang binatang ikalawa ay nagdulot ng pagkabulag mo, dapat mong abutin ang kanyang mga mata upang humingi ng tawad. Kuya, tiyak na pumunta ka upang batiin kami ni Sofia. Bingi ka ba? Gusto mo pang umalis? Hilingin na humingi ka ng tawad kay G. Fidel. Saan ka pupunta? Ngayon ang malaking araw ng pangalawang binata. Ikaw na naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Hindi ba dapat kang magpakita ng sinseridad?
Bakit ka nakatanga? Batiin mo na. Fidel at Sofia, maligayang bagong kasal. Sana'y magkaanak agad. Hinihintay ba niya na maghalikan ng bagong kasal bago bumati? Halik, halik. Ang saya-saya ng mag-asawa, kailangan talagang pagmasdan. Tandaan mong saksihan kung paano inalagaan ng iyong asawa at bato ang aking pangangailangan. Mabuti. Nais ko kayong maging tulad ng mga ibong magkasama sa langit at mga sanga ng punong nagdikit sa lupa. Ang langit at lupa ay maaaring magwakas, ngunit ang puot na ito ay walang katapusan. Yan, hindi totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Magandang araw, ang tawag na yung dinidayal ay naka-off. Anong nangyari, Sofia? Ay wala lang. Hoy, bakit hindi ko nakikita si Celestino? Itong rebelding anak ko, nakakainis o nakakaabala lang. Huwag mo nang banggitin. Kakapagalitan lang siya. Malamang nagtatago sa kwarto, nahihiyang lumabas. Ay, sige na nga, magkakapamilya naman tayo. Rosa, tawagin mo siya. Ayoko, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Nakatira lang naman siya. Ay, mahal, saan nakatira si Celestino? Ang liit na bagay na yan, paano ko malalaman? Ay, katiwalalyo. Saan kwarto nakatira si Celestino? Ang panganay na binata ay nakatira sa kubeta. Ano? Ano namang kanyang inaarte? Ang panganay ng pamilya Aquino ay nakatira sa kubeta. Gusto ba nilang malaman ng lahat na ipapahiya tayo ng pamilya Aquino? Kung malaman ito ng iba, baka isipin nila na inaabuso natin siya. Katiwala, Liu, anong nangyayari? Sinabi ng ikalawang binata na hindi siya karapat-dapat tumira sa villa, kaya inukupa niya ang kwarto niya. At saka, itinapon ang mga gamit ng panganay na binata sa kubeta. Simula noon, doon na siya nakatira. Ano? Kaya pala, noong araw na iyon si Celestino ay humiling na magpalit ng kwarto. Akala ko, nag-iinarte lang siya bilang panganay, kaya hindi ko siya pinansin. Bakit hindi mo sinabi agad? Ipinagbawal ng ikalawang binata na sabihin. Puntahan ko na muna si Celestino. Katiwala, talaga bang dito nakatira si Celestino? Opo. Paano nangyari iyon? Ito ba ang lugar na tinitirhan ng tao? Si Celestino ay napakayabang at mapang-api. Dahil nag-donate si Celestino ng kidney kay Sofia, at hindi tamang pag-aalaga pagkatapos naging sanhi ng kidney failure. Ano, si Fidel ay hindi tunay na anak ni tatay? Tatay, nanay, may nangyari kay Celestino. Ate, anong nangyari kay Celestino? Sofia, tingnan mo ito. Ang kidney ko ay galing kay Kuya Celestino. Tingnan mo ito. Hindi ko sasabihin kay Juan, ibinigay ko ang aking bato sa kanya. Ayaw kong sa natitira niyang buhay ay makaramdam siya ng pagkakasala sa akin. Ibibigay ko ang lahat ng akin, mahalin siya ng buong puso. Ang nagbigay sa akin ng bato ay si Celestino? Anong nangyari kay Juan? Niloko mo ako. Bakit mo ako niloko? Hindi ako. Bakit mo ako niloko sa loob ng maraming taon?
Napilitan akong ipalaglag ang anak ni Celestino at nagdalang tao ako sa iyo. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit? Anong bagay ang nararapat na magdulot sa inyo ng ganito kalaking kaguluhan? Celestino, ang hayop na ito, bakit laging sinisisi si Fidel? Hindi po, tatay. Tingnan mo ito. Ano? Si Celestino ang aming tunay na anak. Si Fidel at kami ay walang ugnayang dugo. Paano ito nangyari? Hindi ito ay tiyak na si Celestino ang panloloko ng hayop na ito. Hindi po, tatay. Tingnan mo ito. Taong 2020, Marso 25, si Fidel gamit ang isang DNA test, inagaw ang aking tahanan at ang aking pamilya. Tatay, narinig ko lang si Fidel na nagsabi na ang DNA ay peke. Celestino, lalo ka nang nagiging sobra ngayon. Tatay, talagang narinig ko siyang sinabi mismo na hindi siya ang inyong anak. Gusto mo lang ang mana niya. Lumabas ka! Taong 2020. Hunyo 24. Dala ko ang totoong DNA. Umuwi na ako, Fidel, pero niloko niya ako. Umalis ka. Hindi ko na makita. Hindi ko na makita. Hayop ka. Kung may mangyari sa kapatid mo, papatayin kita. Buwisit ka. Walang nakikinig sa paliwanag ko. Bakit mas gusto ninyong maniwala? Maniwala kayo sa akin. Sa salita ni Fidel, hindi ako. Ayaw ninyong maniwala sa akin. Hindi ako. Anong kasalanan ang ginawa ng pamilya Jiang para matapatan ka na ganyan kasama? Wala akong anak na mas masahol pa sa hayop. Kung totoo ang lahat ng ito, ako mismo ang nagdala sa sarili kong anak sa bilangguan. Hindi ganyan. Hindi ganyan, tatay, nanay. Dahil sa taong ito, maling inakusahan natin si Celestino sa loob ng maraming taon. Nitong mga nakaraang taon, kay Celestino, anong ginawa natin? Sagutin mo na. Pasensya na. Sa wakas, nagsimula na ang bagong buhay. Amo, natagpuan na nasa airport ang panganay na anak. Ano? Tara. Bilis pumunta sa airport. Tatay, nanay, ate, 111111, huwag kang umalis. Lumayas ka? Sa buong buhay ko, ayoko nang makita ka. Pasensya na, Celestino, kailangan mong hintayin ako bilis. Mas mabilis pa. Celestino, kailangan mong hintayin kami. Celestino. Celestino, huwag kang aalis. Celestino. Celestino, nasaan ka? Celestino. Celestino. Celestino Aquino. Celestino. 11. 11, okay ka lang ba? Congratulations, Celestino, na nominate ka sa Nobel Prize. Ikaw na ang nangungunang medical expert ngayon. Sa loob ng maraming taon, patuloy akong nag-aral para magamit ang teknolohiya upang ang ating bansa ay maging kabilang sa mga makapangyarihang bansa. Ngayon, natupad na ang pangarap ko. Oo, sige. Magaling hahaha. Tama nga ang aking pagkakakilanlan sa iyo. Saka Celestino. Ang iyong pamilya ay naghahanap sa iyo sa loob ng 3 taon. Talaga bang ayaw mo na silang makita? Mula sa sandaling tinakwil nila ako, hindi na sila karapat-dapat na maging pamilya ko. Pero ngayon, meron akong passion kong karera at ang suporta ninyo ay sapat na. Mabuti naman na nag-aalala kami ng professor na baka malungkot ka kapag nakita mo ito. Ang iyong pamilya ay nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Gusto nilang imbitahin si Celestino Aquino sa medical forum na kanilang inorganisa. Tingnan mo ito.
Kung ganun, tatanggihan ko na lang para sa'yo. Hindi. Makikipagkita ako sa kanila. Ay, kasalanan ko ito. Yung DNA test report na pagkamalan ko. Kaya naghirap si kuya at umalis ng bahay. Fidel, hindi mo kasalanan. May mali sa report. Itong si Celestino, dapat sana sinabi niya ng maayos, pero umalis na lang siya. Walang utang na loob. Tatay, pakalmahan mo muna. Kapag nahanap na si kuya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Tiyak na makakumbinsi ko siya na bumalik sa pamilya natin. Kung ayaw niyang kilalanin ang pamilyang ito, hindi ko rin siya anak. Ayos lang yan, Fidel. Ayos lang. Maligayang pagbabalik, Dr. Yan. Bumalik ako sa lungsod na ito na minsan akong niyurakan. Pamilya Jiang, ang mga sakit na idinulot ninyo sa akin, babalikan ko ng 100. Ano, pumayag na si Dr. Celestino Aquino? Ay, maraming salamat po. Balang araw pupunta ako para magpasalamat. Fidel, buti naman, pumayag si Dr. Celestino Aquino na sumali sa ating medical conference. Si Dr. Celestino Aquino ay isang henyo sa medical chips. Sa wakas makikita ko na ang idolo ko. Sa tulong niya, gagaling ka. Kahit magkano pa, kukuhain natin siya para gamutin ang mata mo. Salamat po, tatay. Mapa, sige na, salubungin ninyo si Dr. Celestino Aquino. Gusto ko munang maglakad. Kaya mo ba? Sanay na ako sa pamumuhay na di nakakakita. Wala yon. Sige, ingat ka. Oh. Ang daming tao ngayon sa conference. Siyempre naman, ang daming gustong makita si Dr. Aquino, pila hanggang Paris. Ang makinig sa kanya, mas marami ka pang matututunan kaysa magbasa ng 10 papel. Uy, dumating na si Dr. Aquino. Dr. Aquino, pwedeng magpa-picture? Sige. Dr. Aquino, pwedeng magpa-picture? Dr. Aquino, Sa wakas dumating ka na. pwedeng magpa-picture? Pwede naman. Celestino. Celestino? Bakit ka nandito? Ginoo, mali yata ang pagkakakilala mo. Bumalik ka para agawin si Wanwan sa akin, di ba? Sabihin mo. Ginoo, pakiusap, kontrolin mo ang emosyon mo. Mukhang hindi ka nakakakita. Paano mo ako nakilala? Huwag ka na magkunwari. Bakit ka bumalik? Bakit ang kulit mo? Fidel, anong nangyari sa'yo? Sino? Sino ang may ganang pumunta sa teritoryo ng pamilya Aquino at mang-api sa anak ko? Celestino. Celestino, ikaw ba talaga? Bumalik ka na talaga? Nanay, si kuya ba? Narinig ko ang boses ni kuya. Masaya ako ng sobra. Gusto ko siyang hilahin para makita kayo. Pero, parang ayaw ni kuya. At sinaktan pa ako. Ikaw na Suwail. Ilang taon kang nawala na walang balita. Bumalik ka at inaapi mo si Fidel. Celestino, huwag kang magalit. Mag-usap tayo ng maayos. Nagkakamali kayo. Hindi ako si Celestino na sinasabi ninyo. Ako si Celestino Aquino. Kuya, huwag ka nang magsinungaling. Paano ka magiging si Dr. Celestino Aquino? Celestino, anong kakayahan mo? Hindi ko ba alam? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung magagalit mo si Dr. Aquino, babayaran mo yan. Oo, Celestino, huwag kang makipag-away sa tatay mo. Umuwi na tayo at dun mag-usap. Alam ko na nagdusa ka sa mga nakaraang taon. Ano man ang gusto mo, sabihin mo lang. Babawi kami sa'yo. Uulitin ko. Hindi ako si Celestino na hinahanap ninyo. Imposible. Kahit hindi ako si Celestino. Pero dahil sa inyong pagpupumilit na bulag at walang puso, nahulaan ko na siguro kung bakit ayaw niyang kilalanin kayo. Bagamat kamukha ni Celestino, magkamukha sila. Pero ang ugali ng dalawa ay ganap na magkaiba. Hindi ako magkakamali sa tao. Ikaw si Celestino? Pakiusap, lumayo kayo sa akin. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Nag-donate ka ng kidney sa akin. Di ba, Celestino? Makikita agad. Ikaw? Hinubad ang damit ng isang tao sa harap ng lahat. Ito ang pagpapalaki ng pamilya Su. Miss Su, maging disente ka. Walang galang. Sino ka? Naglakas loob kang mag-eskandalo sa harap ko? Ako si Carmen Santos, kinatawan ko si Dr. Celestino Aquino, may buong kapangyarihan. Professor Alfredo Reyes ng laboratorio sa North America, lahat ng patent collaboration.
Si Dr. Celestino Aquino ang nag-iisang anak ni Profesor Alfredo Reyes. At higit sa lahat ng Grupo Santos ang espesyal na inimbita na siyentipiko. Kung sino man sa inyo ang manggulo sa kanya, ang legal department ng Grupo Santos ay direktang haharap sa ospital ng mga Aquino. Ang nag-iisang anak ni Profesor Alfredo Reyes, Lahat ng mga pinsalang ibinigay ninyo sa akin, bawat sugat sa hinaharap, ibabalik ko ng 10 beses. Buti na lang pinayagan mo akong gawin ang skin graft surgery. Kung hindi, ngayon ay mahahayag ang aking pagkatao sa pamilya Aquino. Ang iyong nakaraan ay napakasakit. Ayokong daladala mo ang mga peklat ng nakaraan maging sa katawan o sa puso. Salamat Carmen, pero sila ngayon ay hindi na ako masasaktan. Ikaw at siguro Alfredo ang tunay kong pamilya. At ito ang dahilan kung bakit ako muling nagkakaroon ng lakas upang patunayan ang aking sarili. Permanenteng nasa tabi mo ako. Kasama ka. Mukhang ang pamilya Aquino ay nagmamadali na ibalik lahat ng utang nila sa akin. Dr. Aquino, humihingi ako ng tawad sa aking pag-uugali ngayon. Inihanda namin para sa iyo ang mga klasikong lutong bahay ng Rongo. Sana ay mabigyan ninyo kami ng buong pamilya ng pagkakataon na magpahayag ng aming paghingi ng tawad. Huwag kang mag-alala, tiyak na darating ako sa tamang oras. Huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa kanila na sila ang masasaktan sa kanilang sariling plano. Pumayag siya. Papa, gawin natin ito. Sobra na ba ito? Ate, umalis ang kuya nang walang paalam. Ngayon ay bumalik siya na may peking pagkatao. Malinaw na gusto niyang gantihan ang pamilya Aquino. Kailangan nating maunahan siya. Tama si Fidel. Hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon ng rebelde na yon na sakta ng Grupo Aquino. Papayagan si kuya na aminin ang kanyang pagkatao. Gusto rin namin siyang makauwi ng maaga. Tama, sinusubukan lang natin siya. Walang malaking mangyayari. Celestino, tingnan natin kung ikaw ba ay tao o multo. Dumating si Dr. Celestino sa aming tahanan, talagang isang karangalan ito para sa akin. Chairman Fidel, ngayon ako'y pinatawag hindi lang naman para humingi ng tawad, di ba? Sa totoo lang, ang anak ko ay naaksidente noon. Na-pressure ang nerves, nabulag sa mga nakaraang taon. Marami na kaming nakitang magagaling na doktor pero wala ring epekto. Talaga? Tingnan ko. Dr. Celestino, ano ang ginagawa mo? Diagnosis. Pero Chairman Fidel, mali yata ang pagkakaintindi mo. Ang nangangailangan ng doktor ay hindi ang mata ni Fidel, kundi ang pamilya niyong Jiang. Ang mga mata ng buong pamilya. Dr. Celestino, ano ang ibig mong sabihin? Dr. Celestino, noong nakaraang forum nagkamali ako. Sana mapatawad mo ako. Huwag mo nang pansinin ang aking pagkakamali. Ikaw lang ang makakapagligtas ng aking mga mata. Tama na. Sa tingin ko, ang mga mata mo ay napakalusog. Dr. Celestino, dahil ikaw at ang aking kapatid na si Celestino ay magkamukhang magkamuka, kaya ako at ang aking pamilya ay nagmukhang tanga kanina. Ito ang dating silid-tulugan niya. Kay Dr. Celestino, bakit biglang nawalan ng kuryente? Ayos ka lang ba? Celestino, nahuli ka na, di ba? May claustrophobia ka. Dadagdagan ko pa. Celestino, hindi mo ako matatalo. Luma na ang mga pasilidad, tandaan na ayusin agad, kung hindi ang mawawala ay ang mukha ng pamilya niyong Jiang ang sarili ninyong mga tao. Ang iyong chip ay kilala sa buong mundo. Sinasabi ng media na henyo ka, sayang nga lang malapit ka nang mahulog mula sa pedestal patungo sa putikan. Mga minamahal naming panauhin, susunod tawagin natin. Ang bida sa seminar na ito, Dr. Celestino Aquino lumabas. Mga kasama, ang aking neural repair chip. Ay nakumpleto na ang ikatlong yugto ng clinical trials. Sana ay mapakinabangan ang teknolohiyang ito ng mas maraming pasyente.
Dr. Celestino Aquino, mangyaring sagutin ang tungkol sa inyong chip, ang iskandalo ng pandaraya sa akademya, magbigay ng tugon. Totoo ba? Anong iskandalo ng pandaraya? Ang patent ng iyong medical chip. Ay kopya mula sa aming teknolohiya ng ospital ng mga Aquino. Tingnan ninyo. Ito ang modeling manuscript naming mula sa Grupo Aquino. Ito ang modeling manuscript na ito ay talagang prototype ng front-end chip design, sigurado ako. Ito ay tiyak na parehong data model. Ang ospital ng mga Aquino at si Dr. Celestino Aquino ay gumamit ng parehong akademikong modelo, kung gayon, isang partido ang nangopya sa isa pa. Tingnan nyo, ang oras ng pag-upload ng ospital ng mga Aquino ay 3 taon na ang nakalipas, mas maaga kaysa kay Dr. Celestino Aquino. Kung gayon, si Dr. Celestino Aquino ay talagang nandaya sa akademya. Si Dr. Aquino ay talagang sobra na nakakahiya sa ating bansa. Ang akademya ay mga peste tulad ni Dr. Aquino ang nagpapagulo. Lumayas si Dr. Aquino sa akademya. Lumayas sa akademya. Tiyak na ninakaw ni Fidel Aquino ang akin. Lumayas sa akademya. Ang manuskrito 3 taon na ang nakalipas. Pero hindi ko pa maaaring ilantad. Lumayas sa akademya. Ako si Celestino Aquino. Lumayas sa akademya. Lumayas sa akademya. Mga kasama nakatayo sa inyong harapan ang Dr. Celestino Aquino na ito ay talagang ang aking nakulong na kuya kong bilanggo, Celestino Aquino Bilanggo. Ito ang customs, patunay ng mga talaan ng imigrasyon. Magkapareho ang kanilang itsura, pati ang ID number nila ay iisa. 8 taon na ang nakalipas para agawin ang ari-arian ng pamilya Jiang. Sinadya niya akong banggay ng kotse. Dahil doon, nabulag ako. Ipinasok siya ng mga magulang ko sa kulungan, pero hindi siya nagsisi. Paglabas niya ng kulungan, ninakaw niya ang draft ng core technology ng pamilya Jiang. Tapos tumakas siya sa ibang bansa. Hindi ko talaga inaasahan na ngayon ay may kapal pa siyang mukha na bumalik at manloko. Kaya pala kaya niyang maglabas ng ganyang advanced na teknolohiya, ninakaw lang pala. Isang kriminal na nagpapanggap na propesor, napakalakas ng loob. Pagkatapos ng maraming taon, wala pa ring pagbabago. Mga dramang victim at scam, dakpin ninyo siya. Bitawan mo ako. Bago dumating si Miss Juang, kailangan nating magbigay ng paliwanag sa kanya. dakpin siya, dakpin. Fide. Pagsisisihan mo ito. Pagsisihan? 8 taon na ang nakalipas, naipasok kita sa kulungan. Ngayon, makalipas ang 8 taon, magagawa ko ring sirain ang iyong reputasyon. Huwag mong isiping sa pagpapalit ng pagkatao ay makakaahon ka. Panaginip. Sabihin mo, ikaw ba ang nagnakaw ng core technology ng pamilya Jiang? Hindi ako. Sige. Saktan ninyo siya hanggang umamin siya. Miss, masama ang balita. Si Professor Celestino Aquino sa Patent Conference ay itinuturing na isang magnanakaw ng sikreto at dinakip. Ano? Bilisan mo. Celestino, aaminin mo ba o hindi? Ninakaw mo ang core technology ng pamilya Aquino at ngayon nandito ka pa nagpapanggap kang Nobel laureate. Fidel, dapat parusahan ng batas. Lahat ng ginawa mo sa akin sa mga nakaraang taon, ngayon babayaran mo ako ng 100 beses. Ito ang resulta ng 10 taon kong pananaliksik. Kuya, aminin mo na wala naman, makukulong ka lang ng ilang taon. Ikaw? Siguradong magsisisi ka. Sige. Tingnan natin kung paano ako magsisisi. Gulpihin ninyo siya. Ang mga taong tulad niya ay nag-aakala pa na kumakatawan sa scientific community ng Rongguo. Ito ay isang kahihiyan sa bansa. Ito ay isang kahihiyan sa ating mukha ng akademya. Kahihiyan, umalis ka sa akademya, umalis. Celestino, akala mo ba kaya mo pang tumagal? Kapag dumating na si Miss Juang, wala ka ng pag-asa. Sabihin mo, aaminin mo ba o hindi? Sige, gulpihin ninyo siya, patay ka na. Patayin siya. Gigil.
Miss Juang, maganda ang pagdating ninyo. Nalaman namin na ito, ang tinatawag na professor ay peke, handa na. Ang kapal, paano mo nagawang galawin ang Nobel Laureate Professor? Anong Nobel Prize? Totoo, siya talaga ay isang Nobel Laureate. Celestino? Akala mo ba na naging ang tanyag na Dr. Celestino Aquino ay mahihigitan mo ba ako? Paano mo nagawang saktan ang professor na Nobel Laureate? Ano, totoo ang Nobel Prize. Talaga siyang nanalo ng Nobel. Panaginip. Muntik na kitang mapahiya at sirain ang iyong pangalan. Muntik na nga. Tanga ka, nagmamarunong ka kasi siniraan mo si Dr. Celestino Aquino. Ngayon, tingnan mo, masdan mo ng mabuti. Hindi mo nakuha ang patent niya at pinahiya mo pa ang ating grupo Aquino ng malaki. Tay, mali ako, hindi ko naisip ng mabuti. Pero ginawa ko ito ay para sa grupo Aquino lahat. Kung mapapatunayang ninakaw ni Dr. Celestino Aquino ang aming mga resulta ng pananaliksik, ang ating grupo Aquino ay magkakaroon ng magandang reputasyon sa industriya. Ang ating grupo Aquino ay magkakaroon ng magandang reputasyon sa industriya. Sa panahong iyon, hindi lang malulutas ang problema sa daloy ng pera, kahit na ang titulo ng nangunguna sa industriya ay abot kamay na. Tama na. Huwag mong sisihin si Fidel. Gusto niya lang ang ikabubuti ng grupo Aquino, maganda naman ang intensyon niya. Gusto ko lang sumugal. Kahit na si Celestino ay hindi gamutin ang aking mga mata, gusto ko pa ring iligtas ang ating grupo Aquino. Sa panahong iyon, si tatay at nanay ay hindi na kailangang maghanap ng pondo at magpakumbaba sa iba. Sa totoo lang, hindi naman talaga paninirang puri iyon. Sa totoo, hindi naman ako naninira. Talaga namang ang modelo ni Celestino ay eksaktong kopya ng manuskrito niya. Noong umalis si Celestino ang nasa computer ang data tungkol sa medical chip, lahat ay binura, pero hindi ko inakala. Ibinigay niya lahat kay Professor Alfredo Reyes. Si Celestino ay laging papanig sa mga estranghero. Tanging si Fidel lamang ang naglilingkod sa grupo Aquino. Pero hindi ko masisisi si Celestino ng buo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ako dapat bumalik. Pero nagbayad din ako ng halaga. Hindi ka rin masisisi. Noong mga panahong iyon, bata ka pa. Hindi mo naman kasalanan ito. Noong bata ka pa. Kahit na si Celestino, bilang kuya mo ay walang pagkakawanggawa ng isang kuya, patuloy siyang nagtatampo sa atin, ayaw umuwi. Talagang sobra na ito. Tama na. Huwag na nating banggitin ang walang utang na loob na yan. Ayaw niyang bumalik sa grupo Aquino. Hayaan mo siya sa labas, mamuhay siya mag-isa. Ako ba'y nagkakamali? Si Fidel lagi na lang sinisisi kay Celestino, pinupukaw ang galit ng mga magulang kay Celestino. Tapos gamit ang pagkabulag niya para makuha ang awa nila. Sofia, Miss Su, mangyaring kumilos ng disente. hindi mo pa ba makalimutan si Celestino? 3 taon na. Wala siyang paramdam. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Kung napansin ko lang ng mas maaga na si Celestino ang nag-donate ng bato sa akin, kung hindi ako nakinig sa paninirang puri ni Fidel, kung hindi ko pinalaglag ang bata naming dalawa. Tapos na ang nakaraan. Kahit anong pagsisi mo, wala nang mababago yon. Hindi. Bumalik na si Celestino. Akala mo ba si Yan Yifei ay si Celestino? Oo, si Yan Yifei ay si Celestino.
Ito ang dahilan kung bakit mo tinutulungan si Celestino. Huwag mo nang dayain ang sarili mo. Malinaw na nakita mo na wala siyang peklat ng donasyon ng bato. Tingnan mo. Magkapareho ang kanilang mga ID. Si Celestino Aquino at si Celestino Aquino ay iisa lang talaga. Kumusta? Ako ay kamag-anak ni Celestino Aquino. Saan po ang kanyang kwarto? Paumanhin po, ma'am. Ang impormasyon ng bisita ay hindi namin maaaring ibunyag. Ganito. Iiwan ko na lang ang ID ko sa'yo. May talagang importante akong kailangan sa kanya. Pasensya na po, ma'am. Maaari huming iwanan ang mensahe para sa inyo. Ako ang tunay niyang kapatid na babae. Pakiusap, isang tabi na lang po. Ma'am, si Mr. Celestino ay nag-iwan ng tagubilin. Siya ay ulila, walang pamilya. Kung may magsabing kamag-anak siya, peke lang yon. Siya. Sinabi niya ba talaga yon? Walang kamag-anak. Siya. Talaga sinabi niya yon? Walang kamag-anak? Opo, ma'am. Celestino, galit na galit ka ba sa amin? Ay, hindi ako. Wala, tay. Huwag mo akong tawaging tatay. Bitawan mo ako. Hindi ako eh. Si Fidel. Siya mismo ang lumabas. Wala akong anak na masahol pa sa hayop na anak. Tay. Tay, hindi ako. Ganito, pakiusap, maaari mo bang ibigay itong sulat sa kanya? Hindi naman ito lumalabag sa inyong patakaran, di ba? Opo, ma'am. Salamat. Ginoong Aquino. May sulat po para sa inyo. Ano ang nakasulat? Ano ang nakasulat? Iniimbitahan ako sa bahay ng mga Jiang para sa birthday party. Sakto. May sorpresa ako para sa kanila. Yan. Ngayon ang kaarawan mo, maligayang kaarawan, ito ang paborito mong rosas. Wala nang balikan. Sofia, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Sa'yo mula ngayon wala na akong nararamdaman. Kung meron man, puot lang. Nag-donate ka ng bato sa akin? Hindi ba yan? Makikita agad. Yan. Basta't patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Lahat gagawin mo? Oh. Gagawin mo ba ang lahat? Oo, gagawin ko. Ang tanging nasa isip ni Orlando Aquino ay pera. Ginagawa natin ito, sobra na kaya? Ate, si kuya ay umalis nang hindi nagpapaalam. Ngayon, bumalik siya gamit ang peking pagkakakilanlan. Malinaw na gusto niyang gantihan ang pamilya Aquino. Kailangan nating maunahan siya. Tama si Fidel. Hindi natin dapat bigyan ang suyang anak na iyon ng pagkakataong saktan ng grupo Aquino. Gagawin kong mawala sa kanya ang pinakamahalaga sa kanya. Ang ospital ng mga Aquino at lahat ng kanyang ari-arian. Kaya mo ba? Kaya ko. Isang grupo Aquino lang naman. Sinabi ko na. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Okay lang. Baka busy si Shawan. Abala siya. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang isip ay hindi kay Fidel. Simula nang umalis si Celestino, ang kaluluwa ni Sofia ay dinala rin niya. Kaarawan ni Fidel sa napakahalagang araw na ito. Wala siyang nakikita. Siya ba ay pumunta na naman kay Celestino? Nung huling pagpupulong para kay Celestino, pinagalitan niya ako. Tiyak na hahanapin niya siya. Lakas ng loob, ano ba si Celestino? Tamang-tama. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ako. May kapal ka pa ng mukha pumunta?
Pinahiya mo si Fidel sa harap ng lahat, sinira mo ang reputasyon ng Grupo Aquino at nangangahas ka pang pumunta? Ikaw na lang ang kulang sa birthday party, dito ka umupo sa tabi ko. Ano? Ikaw ang nag-imbita sa kanila? Nanay ngayon ay kaarawan din ni Dr. Celestino. Ano? Ngayon din ba ang kaarawan mo? Ang galing ng pagkakataon. Ang pagkakahawig. Siya ba talaga si Celestino? Ate, kung totoong bumalik si kuya, tiyak na ang buong pamilya natin ay magbibigay sa kanya ng kompensasyon. Pero tingnan mo nang mabuti, hindi siya si kuya. Tama na. Bakit ka ba nagagalit? Paano mo kayang ganyanin ang kapatid mo? Nanay, ang tunay kong kapatid, ang tunay mong anak ay si Celestino. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba si Celestino? Kahit ilang beses ko sabihin, ako si Celestino. Kahit ilang beses ko sabihin, ako si Celestino Aquino. Isipin ninyo. Kahit na ako si Celestino Aquino, paano nyo ako pakikitunguhan? Itay, hindi ako yan. Naniniwala ka bang hindi ako? Hindi ako. Hindi ako, palabasin niyo ako. Hindi ko ginawa yan. May tao ba? Palabasin niyo ako. Hindi ako. Huwag kang magkunwari. Nakakadiri ako. Bakit ka ganyan makipag-usap sa nanay ko? Sige. Magpalit tayo ng usapan. Ngayon, ang birthday mo, may regalo ako para sa'yo. Liham ng abogado. Dahil sa seminar, ang paninirang puri ni Fidel Aquino kay Dr. Celestino Aquino ay lubhang nakasira sa karapatan sa reputasyon ni Dr. Celestino Aquino ng Dr. Celestino Aquino. Ngayon, kami ay magsasampa ng kaso laban sa inyo alinsunod sa batas. Ang bawat gawa ay may katumbas. Ito ang iyong karma. Ito ay tiyak na ang iyong pinaka-espesyal na regalo sa kaarawan. Umalis na tayo. Paano ang gagawin natin? Kung makulong ako, wala na ang buhay ko. Ayos lang, Fidel, si tatay ay hahanap ng paraan. Hindi tiyak na hahanap ng paraan sina tatay at nanay. Hindi ka namin hahayaang makulong. Hindi. Siguradong gagawa ng paraan sina nanay at tatay. Hindi ka nila papakulong. Tama si Celestino, bawat masama ay may katapat. Si Fidel ay gumawa ng maraming masasamang bagay sa loob ng maraming taon. At pinahirapan si Celestino. Dapat matagal na siyang nagbayad. Fidel, umalis ka dyan. Rosa, ikaw dati pa sa kapatid mong lalaki malamig ka na nga. Ngayong nasa kaguluhan ang kapatid mo, nandito ka pa at dinadagdagan ang kanyang problema. Tatay, ang totoong DNA nakita mo na 3 taon na ang nakalipas. Si Celestino ang tunay kong kapatid, ang sarili mong anak. Sabay-sabay mong sinasabi si Celestino pa ulit-ulit na si Celestino. Siya si Celestino, hindi siya si Celestino. Paano kung siya nga... Alalahanin ninyo ng mabuti. Sa loob ng maraming taon, meron ba kayo naging parang tunay na magulang? Bakit niya kailangang aminin na siya si Celestino Aquino? Para sa inyo, walang kahit isang magandang salita, walang kahit kaunting pag-aalala. Ate, huwag kang magalit. Hindi niya inaamin ang pagkatao niya. Hindi rin mapipilit ng mga magulang na ituring siyang anak. Siyempre, ayaw mo na ituring siya ng mga magulang na tunay na anak. Dahil mas pabor kayo sa'yo, kaya ginawa nila ang maraming mga bagay na nakasakit kay Celestino. Kasalanan ko, wala akong silbi. Kung ang aking mga mata ay nakakakita. Hindi dahil sa akin ang mga magulang ay napabayaan si kuya. Pero hindi ko rin naman gusto. Kung hindi dahil sa aksidente, na aksidente. Fidel,
Hindi na ako nakakakita. Ambulansya, ambulansya? Anong nangyari sa mata mo? Mabilis, tanungin mo kung nasaan na ang 120. Kung sasabihin ang pinagmulan ng sama ng loob na ito ay ang aksidenteng iyon. Ang tadhana ay mapaglaro. Pero okay lang. Hindi ko sinisisi si kuya. Yun ay dahil nung una walang sino man sa atin ang naniwala sa kanya na kumbinsi na siya si Celestino ang may kasalanan kay Fidel. Hindi na ako makakita. Ambulansya, ambulansya! Anong nangyari sa mata mo? Tanungin mo kung nasaan na ang 120. Hayop ka. Kung may mangyari sa kapatid mo na masama, papanagutin kita. Hanggang ngayon, ayaw ninyong aminin na kasalanan ninyo. Ang nasa isip ninyo ay si Fidel lang. Wala nang puwang si Celestino. Wala kayong pakialam sa kanya. Hindi kayo nagtatanong, hindi kayo naniniwala. Dati ganyan kayo, ngayon ganyan pa rin. Ikaw ay isang ulol. Kahit magkano ang gastusin, bibili si tatay ng mag-aalaga sa'yo. Hindi ako. Wala akong ginawa. Tay, Huwag mo akong tawaging tay. bitawan mo ako. Hindi ako Si Fidel kasi. Siya ang lumabas bigla. Wala akong anak na masahol pa sa hayop. Tay. Tay, hindi ako. Maniwala ka sa akin, hindi ako iyon. Hindi ako. Dahil sa inyo si Celestino nakulong ng 5 taon. Wala man lang kayong sinabing paumanhin. At akala ninyo tatawagin kayong nanay at tatay? Ate, bakit ganyan ka makipag-usap kina nanay at tatay? Para ka na ring si Celestino ngayon. Aning. Paano mo maisisisi ang kasalanang wala naman? Lahat ay sinisi sa amin. Sige, Sige. ako na lang ang hahanap. Hindi na kailangan kayo. Wala yun. Celestino. Humihingi ako ng tawad sa'yo sa ngalan ng pamilya ni Fidel. 8 taon na ang nakalipas, nagkamali kami sa'yo. Pero ang kalamidad na ito ay hindi kontrolado ng tao, kaya kalimutan mo na ang nakaraan. Pagkatapos ng lahat, isa pa rin tayong pamilya. Dahil sa iyo laging sinasalungat si Fidel, kaya si Mami at Daddy ay may sama ng loob sa iyo. Kalamidad? Kung sasabihin ko na ito ay gawa ng tao, Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo na ang aksidenteng ito ay hindi aksidente? ang aksidenteng iyon ay ginawa ni Fidel para patayin ako. Ano? Ang aksidenteng iyon, muntik nang mamatay si Fidel. Paano siya ang nagplano niyon? Tingnan mo, sinabi ko nang hindi ka maniniwala. Katulad ng 8 taon na ang nakalipas. Hindi. Ano ang katotohanan? Sabihin mo sa akin. Maniniwala ako sa'yo. Huwag ka munang mag-alala. Ang Grupo Aquino natin ay maaaring magbigay pa ng 40% na diskwento. Ngayon, ito na ang ika-8 kasosyo na nag-announce ng pag-terminate ng kontrata. Kung magpapatuloy ito, babagsak na ang Grupo Aquino. Lahat ito ay gawa mo, ang pagnanakaw ng manok ay hindi nagtagumpay. Sa halip ay natalo ka pa. At ako pa naman ay nag-isip na ipamana sa iyo ang ospital ng mga Aquino. Tatay, may isa pa akong paraan na hindi lang makapagliligtas at makapagpapaputi ng kumpanya, kundi makakasakit din kay Celestino Aquino. Mga kaibigan sa media, ngayon kami ay nagdaraos ng press conference na ito upang sa inyong lahat magpahayag ng pampublikong paghingi ng tawad para sa naunang paratang laban kay Dr. Celestino Aquino. Dito ako taos-pusong humihingi ng tawad kay Dr. Celestino Aquino. Dito taos-puso akong humingi ng tawad kay Dr. Celestino Aquino. Pasensya na. Pero ang ginagawa ko, may dahilan talaga. Nakita ko si Celestino Aquino na pag-aaral ng doktor. Naalala ko ang aking kapatid na lalaki. Ni Dr. Celestino Aquino yung drawing ng pag-aaral na yon. Katulad ng sa aking kapatid na pumanaw na Celestino Aquino na pinag-aralan noong nabubuhay pa siya, eksaktong-eksakto.
ni Dr. Celestino Aquino, ang research drawings na iyon ay kapareho ng sa yumaong kapatid ko na si Celestino Aquino na pinag-aralan niya noong nabubuhay pa ay eksaktong pareho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on mula sa anino ng pagkamatay ng kapatid ko. Nakita ko si Dr. Celestino Aquino na dahil sa research na ito ay naging sikat at mayaman. Hindi ko mapigilan na isipin bakit ang taong napakagaling at nagniningning ay hindi ang kapatid ko. Mr. Fidel Aquino, talaga namang taong may malasakit sa pamilya. Ang pagkaligaw ng landas na ito ay may dahilan at naiintindihan. Celestino Aquino, kung hindi mo aaminin na ikaw si Celestino Aquino, malinis ako. Kung aaminin mong ikaw si Celestino Aquino, gagawin kong muli ang eksena noong 8 taon na ang nakalipas na inakusahan kitang gusto mo akong patayin sa pamamagitan ng kotse at uulitin ko ito para ikaw ay muling mapahamak. Kaya Celestino Aquino ang patibong na ito, papasok ka ba o hindi? Mabuti. Dahil ang paghingi ng tawad ngayon ay para sa akin kaya sasamantalahin ko ito upang magpahayag ng isang bagay. Ako ay si Celestino Aquino. Nakagat na ang pain. Kuya, ikaw ba talaga si Kuya? Ikaw si Celestino Aquino? Bakit dati hindi mo inaamin? Alam ko. Tiyak na para sa pamilya Jiang si Kuya, natatakot siya na ang kanyang nakaraan ay mabunyag maging bahid sa pamilya Jiang. Ngunit Kuya, walang problema. Hindi kita kailanman pinagtaniman ng galit. Okay lang. Hindi kita kailanman nagalit. Ang aming pamilya lahat ay umaasa na magkita tayong muli. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Fidel? Si Celestino may nagawa ba siyang pagkakamali dati? Hindi mo ba yon alam? Noong panahon na si Celestino ay nagmamaneho, gusto niyang sasakyan si Fidel para patayin upang magmana ng mag-isa ng mana ng pamilya Aquino. Dahil doon nakulong siya ng 5 taon. Fidel. Umalis ka, dali. Ang laking iskandalo ngayon ah. Huwag mo akong hawakan, nandidiri ako sa iyo. Celestino, nagkasala ka na, ganyan ka pa, parang napakawalang hiya. Karapat dapat ka ba sa iyong pamilya? Tigilan na ninyo. Tigilan na ninyo lahat. Ito ay aming usaping pampamilya. Tigilan nyo na ang pagsasalita. Ito ay usapang pamilya. Tama na, patayin nyo na ang mga kamera. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo pa bang mapahiya? Huwag kang magmadali. Hindi pa dumarating ang kasukdulan ng palabas na ito. Sa okasyong ito ngayon, kung hindi kita sasamahan at ipagpapatuloy ang dulang ito, sayang naman ang iyong mabuting hangarin. May isa pa akong malaking balita. Tungkol sa mga nakaraang taon, ang pekeng aksidente na ginawa ng isang tao. Imposible. Noong araw, lahat ng ebidensya ay itinapon ko na. Kahit sabihin niya ang totoo, wala siyang patunay. 8 taon na ang nakalipas, si Fidel Aquino ay may hawak na isang papel na peking DNA report. Mapanlinlang na mga salita, napahanga ang buong pamilya at minahal siya ng sobra. Ngunit natuklasan ko ang kanyang tunay na kulay. Pinaghihinalaan ko na hindi siya ang tunay na anak ng pamilyang Jiang. Kaya gumawa ako ng panibago. DNA test. Pero, sa mismong araw na nakuha ko ang resulta, si Fidel ay nasa loob ng aking sasakyan at gumawa ng pakana. Gusto niya akong alisin ng tuluyan para mapanatili ang kanyang kayamanan at posisyon. Pero gusto niyang magmalaki ng sobra, tinawagan ako para mang-asar. Kaya't biglang nabigo ang kanyang plano, kaya't nakatakas ako. Anong sabi mo? Noon? Ganito pala ang totoo noong panahong iyon. Nagpaparatang siya, Celestino. May ebidensya ka ba? Nandito ang ebidensya. Celestino Aquino. May ebidensya ka ba? Narito ang ebidensya. Fidel Aquino, maingat ka. Inayos mo ang aksidente ng walang bakas pero tanga ka rin.
Pakinggan natin ang recording ng tawag ng mangyari ang aksidente. Sino ang kamatayan na kumukuha ng buhay mo? Huwag masyadong matalino. Kapag nalaman mo ang totoo, Yun na ang oras ng iyong kamatayan. Fidel Aquino. Tama nga, matalino. Namatay kang may alam. Tangkilikin mo ang huling regalo na ibinigay ko sa iyo. Ang usapang ito? Pamilyar ba? Imposible, gumamit ako ng voice changer nun. Kaya nating ibalik ang data ng mga Bluetooth earphone natural, maproseso ang voice changing data at makuha ang boses. Fidel, sa kabila ng lahat may butas pa. Malamang nagsisisi ka ngayon sa iyong katangahan noon. Ito ang nahanap ko. Si Fidel ang palihim na nagmaneho ng kotse ni Celestino at sa lumang repair shop may CCTV na nagpapakita ng pandaraya sa sasakyan. Ang pamilya Aquino ay talagang sawi. Ilang taon nilang pinalaki ang isang taksil at ipinakulong pa nila ang sarili nilang anak. Sa lahat ng mga taon na ito, mali ang paniniwala ko kay Celestino. Kung isa man sa inyo ay nakinig sa paliwanag ng kuya at nag-imbestiga ng katotohanan, hindi sana nangyari ang trahedya. Ako ang may mali. Ikaw na rebelding anak. Ang mga bagay na pampamilya, kailangan mo bang pag-usapan sa harap ng maraming tao? Wala ka bang iniisip ang reputasyon ng pamilya Aquino? Teka lang. Ngayon ang grupo Aquino kasama ang ospital ng mga Aquino ay pag-aari na ni Dr. Celestino Aquino. Noong bumagsak ang stock ng grupo Aquino, binili ko ang lahat ng assets. Ng grupo Aquino, lahat ng assets ay binili ko. Aning sabi mo? Ginoong Celestino. Kung mapapatawad mo lang ako, gagawin ko lahat ng gusto mo. Lahat gagawin mo. Oo, gagawin ko. Sa paningin ni Orlando Aquino, pera lang ang mahalaga. Gusto kong mawala sa kanya ang pinaka-importante sa kanya. Ospital ng mga Aquino at lahat ng ari-arian niya. Kaya mo bang gawin? Kaya ko. Isang grupo Aquino lang sinabi ko na kahit anong gusto mo ibibigay ko. Ngayon ang grupo Aquino kasama ang ospital ng mga Aquino at lahat ng pag-aari ay pag-aari na ni Dr. Celestino Aquino. Simula ngayon, ang mga ari-arian ng mga Aquino ay papangalan ng pamilya Reyes. Simula ngayon, ang mga ari-arian ng grupo Aquino ay pinalitan ng pangalan na pamilya Reyes. Celestino, gusto ko ring sabihin sa iyo ang isang magandang balita. Noong nakaraan, inilathala mo ang mga teknikal na detalye ng medical chip at ibinahagi mo ito ng libre sa publiko. Ang gawaing ito ay nagdulot ng magandang balita sa hindi mabilang na mga pasyente. Isang internasyonal na organisasyong pangkawanggawa ay nag-imbita sa iyo bilang honorary chairman. Ang ating bansa ay nagbigay sa iyo ng titulong pambansang bayani. Diyos ko, Dr. Celestino Aquino, ang galing talaga. Hindi ngayon ay dapat tawagin siyang pambansang bayani Celestino Aquino. Celestino, sana sa hinaharap makalikha ka pa ng maraming alamat. Magkasama tayo. Ang mga ito sa pamilya Aquino, mga walang pakundangang bulag, ay nagdulot ng kapahamakan kay Celestino Aquino nang matagal dapat silang lahat ipasok sa bilangguan. Kayo. Orlando? Tatay. Orlando? Tatay. Tatay, anong nangyari? Gising. Tatay. Ikaw. Lahat ay dahil sa iyo. Celestino. Napakasama mo. Wala pa yan. Fidel, may malaking regalo pa para sa iyo. Tatay. Orlando? Celestino Aquino, bakit ikaw? Madali lang ay makakakuha ng lahat. Congratulations, Celestino, sa iyong nominasyon sa Nobel Prize. Ikaw ngayon ay nangunguna na eksperto sa medisina. Sa loob ng maraming taon, ako ay nagpatuloy sa pag-aaral para magamit ang teknolohiya upang ang ating bansa ay maging kabilang sa mga makapangyarihang bansa. Ngayon, sa wakas ay natupad na ang aking pangarap. Sa pagkakataong ito, si Miss Juang ng Juang Technology ay dumating sa Rongo tiyak na para kay Dr. Celestino Aquino. Kung gayon, gusto kong makita ang galing ni Dr. Aquino. Dumating na si Dr. Aquino. Dr. Aquino, pwede ba akong magpa-picture sa iyo? Sige. Dr. Aquino, pwede ba akong magpa-picture sa iyo?
Dr. Aquino, pwede ba akong magpa-picture sa iyo? Sige. Celestino. Bakit? Kahit anong gawin ko, kahit pilitin ko ang utak ko, ay hindi kita mailalagay ng lubusan sa impyerno. Bakit ikaw, sa isang hakbang ay madaling malupig ang pamilya Aquino? Noong bumagsak ang stock ng Grupo Aquino ng husto, binili ko ang lahat ng pag-aari ng Grupo Aquino. Ano ang sinabi mo? Ngayon ang Grupo Aquino kasama ang ospital ng mga Aquino at lahat ng pag-aari ay kay Dr. Celestino Aquino na. Simula ngayon, ang mga ari-arian ng Grupo Aquino ay papangalan ng Pamilya Reyes. Fidel. Si tatay ay nakaligtas na sa kritikal na panahon. Kung gayon, Pero, mas mabuti huwag mo na siyang bisitahin. anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, si tatay gusto ka bang makita? Ate, galit na galit ka ba sa akin? Kami hindi namin inaasahan na makapagbigay ka sa pamilya Jiang ng anuman. Ang tanging hinihiling namin maging isang marangal na tao. 8 taon na ang nakalipas ang aksidente na ginawa mo ay halos makapatay kay Celestino. Ngayon paulit-ulit mo pa siyang sinisiraan. Ganon ba kalaki ang galit mo kay Celestino? Ayaw mo ba talagang maging maayos ang lahat para sa kanya? Sino ba ang may kasalanan? Mula nang siya ay isinilang, siya ay naging ang ginoo ng pamilya Jiang samantalang wala akong kahit ano. Ang mundong ito ay hindi makatarungan. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay umaapi sa mahina, natural selection lang. Wala ka ng pag-asa. Pero wala kang magagawa sa akin. Si Celestino ay galit na sa inyo. Ang pamilya Jiang ngayon. Ako na lang ang natitirang anak. Sa pamilyang Jiang ngayon. Ako na lang ang anak na lalaki, ikaw. Ingatan mo ang sarili mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kanyang mga mata kung nagpapanggap lang ba. Sunog, mangyaring lumikas agad. May tao ba? Tulong. Sunog, mangyaring lumikas agad. Sunog, kailangan lumikas agad. May tao ba? Tulungan niyo ako. May tao ba? Fidel? Nag-arte lang ako. Ang tunay mong mga magulang, ituturing nila akong anak. Ikaw ay mananatiling talunan ko. Hindi ka ba takot na balang araw malalaman ang katotohanan? Ang araw na iyon ay hindi darating. Fidel. Ang araw na ito ay dumating na. May tao ba? Sunog, kailangan lumikas agad. Baka dapat ka nang tumigil para hindi talaga magkaroon ng aksidente. Hindi naman totoong sunog. Ano bang mangyayari? Magtiyaga ka. Mabubunyag na ang katotohanan. Fidel, tingnan natin kung hanggang kailan ka mag-aarte. Fidel Aquino, tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Apoy, lumikas agad. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Apoy, lumikas agad. Ang mga mata niya. Fidel? Ito ang inyong plano? Oo nga. Hindi na sayang ang kahit isang medical resource. At napagaling namin ang iyong mga mata. Fidel Aquino. Isa kang walang hiyang sinungaling. Fidel. Fidel, anong problema mo? Fidel, gising, Fidel. Umaarte na naman. Hoy. 120 ba? May taong nahimatay dito, Fidel. Ang mga mata ng pasyente wala nang malaking problema. Doktor, ang kanyang mga mata, kailan ito gumaling? Hindi pa tiyak. Fidel. Hindi na ako nakakakita. Anong nangyari? Hindi na ako nakakakita, Fidel. Pasensya na. Huwag mo akong saktan, pakiusap.
Bahala ka kung kailan siya gumaling. Ang importante, gumaling na ang mata ni Fidel. Iyon ay mabuting balita. Mr. Jiang, alis na ako. Sige. Tay, Fidel, nanay. Nabubuhay pa pala ako. Ang aking mga mata, nakakita na ang aking mga mata. Mabuti, napakagaling. Naging biyaya ang sakuna, pinagpapala ako ng langit, Fidel. Nung nakita ko ang usok, takot na takot ako. Gusto kong buksan ang pinto para makatakas pero hindi mabuksan ang pinto dahil sa kagipitan, binuksan ko ang bintana at tumalon ako pababa. Natama ang ulo ko nang lumapag. Ang sakit. Pero nang magising ako, nang tumayo akong muli, napagtanto ko, nakakita na naman ako. Huwag kang matakot, Fidel. Bumuti na ang paningin, iyan ay napakagandang balita. Hindi ba dapat kayong magpasalamat sa sunog na ito? Kung hindi, bulag pa rin ang kanyang mga mata. Tama nga, dapat kayong magpasalamat kay Celestino. Kung hindi dahil kay Celestino, hindi ko mailigtas si Fidel mag-isa. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung totoo ba ang kanyang paningin o peke. Sunog, mangyaring lumikas ka agad, may tao ba? Baka pwede mong kalimutan na lang para iwas gulo. Hindi naman totoong sunog. Ano bang pwedeng mangyari? Fidel, dapat mong pasalamatan ang iyong kapatid. Siya ang naghatid sa iyo sa ospital ng mga Aquino. Salamat, Celestino, sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman tungkulin ko yon. At gagawin ko lahat. Ayaw kami kilalanin ni Celestino. Sa huli kami kasi ang sobrang nasaktan sa kanya. Anak natin iyon. Kailangan nating mag-isip ng paraan para maayos ang relasyon natin. Alam mo ba kung gaano kahirap ayusin ang basag na salamin? Hindi na maibabalik ang natapong tubig. Ngayon si Celestino ay taong hindi na natin maabot. Paano niya tayo mapapatawad? Hayop ka! Kung may mangyari man sa kapatid mo, babayaran mo ng buhay mo! Ulol ka talaga? Hindi naman. Tay. Huwag mo akong tawaging tay. Sa tingin ko, sobra akong nagkulang sa kanya. Gusto ko siyang ayusin. Bayaran? Sabihin mo sa akin kung paano. Ang ospital na ito ngayon ay sa kanya na. Balak ko sana pag gumaling na ang mata ni Fidel, ibigay ang ospital sa kanya. Ngayon baligtad. Gumaling na ang mata ni Fidel pero wala na ang ospital. Bakit si Fidel lang ang nasa isip mo? Si Celestino ang tunay mong anak. Noon, madaling pekein ni Fidel ang DNA report. Kahit ako, nakita ko ang totoo. Si Orlando bilang direktor ng ospital ay hindi nag-verify. Sa pagitan noon, merong tiyak na sekreto. Orlando, minamaliit lang kita. Orlando Aquino, minamaliit talaga kita. Celestino, ibinibigay sa iyo ni nanay ang mga ito. Umuwi ka na kasama si nanay? Inilabas ni nanay ang lahat ng assets. Inilabas na lahat ang passbook, ang titulo ng bahay, at ang kontrata ng shares. At ang dote ni nanay, lahat dinala para sa'yo. Binigyan niya ako ng mga ito. Kailangan ko bang tanggapin? Ikaw talaga gago ka? Celestino, kakalabas mo lang sa bilangguan. Gusto mo nang magrebelde? Fidel, huwag kang matakot. Ikaw ang tanging binata ng pamilya Aquino. Siya ay isang katulong lang, isang hamak na anak sa labas. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa'yo. Celestino. Kung lalo mo pang binubuli si Fidel, itatapon kita agad sa pamilya Aquino. Itatapon sa pamilya Aquino. Talagang hindi mo ako talagang nakilala at saka hindi ko naman kailangan ang mga ito. Celestino, tapat naming gusto kang ibalik. Tapat? Ang katawa-tawa. Alam mo ba kung ano ang pinakamura sa mundong ito? Ang bagay na minsan kong hinangad na hindi ninyo ibinigay, ngayon hindi ko na kailangan. At bigla kayong lumalabas na may tinatawag na tapat. Hindi ko na kailangan ngayon at bigla kayong sumulpot ang tinatawag ninyong tapat na puso.
Celestino, binulag mo si Fidel, hindi ba sapat iyon? Paano nagkaroon ang pamilya Aquino ng isang peste na tulad mo? Celestino, alam ni Inay na mali siya. Talagang nagsisisi si Inay. Bigyan mo pa si Inay ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Umuwi ka na lang para kumain ng reunion dinner. Pwede ba? Sige. Basta't huwag kang magsisi. Ito na siguro ang huling hapunan. Nanay, anong espesyal na okasyon ngayon? Ikaw at si ate ay nagluto ng personal. Marami na tayong pinagdaanan. Gusto ko lang na ang pamilya natin ay magkasama ay kumain ng sama-sama. Tama. Si Sofia ay matagal nang hindi sumasama sa atin kumain. Pasensya na, na-late ako, patawad. Celestino? Huwag kang magkamali ng intindi, okay? Hindi ko siya mahal. Naaawa lang ako sa kanya dahil bulag siya. Ikaw lang ang mahal ko, Celestino. Nag-donate ng kidney si Celestino. Hindi ko sasabihin kay Sofia. Ibinigay ko ang kidney ko sa kanya. Ayokong sa natitirang buhay niya ay magkaroon ng guilt sa akin. Ibibigay ko ang lahat para mahalin siya ng mabuti. Yung nag-donate ng kidney sa akin ay si Celestino. Bakit ka narito? Paano mawawala ang salo-salo si Celestino? Si Celestino at si Xiaoju ang talagang bagay sila. Dahil si Celestino ay may mahal na. Ang kasal naman ni Fidel ay dapat nang magkaroon ng tiyak na petsa. Sofia, pumili ka ng petsa. At pakasalan mo si Fidel. Yung dati ninyong hindi natapos na kasal ay ituloy at kunin na ang lisensya. Sa buong buhay ko maliban kay Celestino, wala akong papakasalan. Sa buhay ko si Celestino lang ang pakakasalan ko. Ano bang sinasabi mo? Sofia, nitong mga nakaraang taon, hindi ka pinipilit ni Fidel para sa'yo. Palagi kanyang binabanggit. Naririnig namin at nakikita. Kami bilang pamilya talagang gusto ka namin. Halika at saksihan mo kung paano ako pagsisilbihan ng iyong bato at ng iyong babae. Kuya, bless mo naman kami, di ba? Nais ko kayong maging tulad ng mga ibong magkasama sa langit at sa lupa tulad ng mga sangang magkadikit. Ang gusto mo ay ang kayamanan ni Sofia, di ba? Tulad ng ginawa mo noon sa ina ko. Tumahimik ka! Galit ka na agad? Nitong mga nakaraang taon, paano mo tiniis ang pagpapalaki sa anak ng iba? Hindi. Ang pagpapalaki sa anak ng iba ay parang matamis sa iyo kasi si Fidel ay anak ng dati mong unang pag-ibig. Ano bang kalokohan yan? May dala akong ebidensya. Mabel, sigurado akong habang buhay mong hindi makakalimutan ang babaeng iyong pinabayaan at namatay ng malungkot. Noong mga araw na yon, ikaw at si Mabel De Leon, noong nagde-date kayo, isa ka lang caregiver sa ospital. Nagkataon na inasikaso mo si Mami na nagpatingin. Maliit na sakit lang pero pinalagi mo siyang balik. At naakit mo si Mami na mamuhunan sa ospital mo. Kaya mula sa pagiging caregiver, diretso kang naging doktor hanggang sa maging direktor. Pero ayaw mo bitawan ang iyong unang pag-ibig, si Mabel De Leon. Parang gusto mo lahat, kumakain sa 2 pinggan. Habang nasiyahan ka sa lambing ni Mabel, tinatanggap mo rin ang walang kondisyong suporta ni Mami. Sa tingin ko, malaki ang utang ko sa kanya. Gusto ko siyang bayaran. Bayaran? Paano mo siya babayaran? Itong ospital sa kanya na ngayon. Balak ko sana, kapag gumaling na si Fidel, ibigay sa kanya ang ospital. Ngayon, laking gulo, gumaling na si Fidel, pero wala na ang ospital. Bakit puro Fidel Aquino ang nasa isip mo? Si Celestino Aquino ang tunay mong anak. 2 babae ang pinaglalaruan mo hanggang sa si Lolo ay natuklasan ang relasyon ninyo at hindi pumayag na pakasalan ng isang mayamang dalaga ang isang hamak na tulad mo. Kaya pinauna mong mabuntis si Mami para pumayag si Lolo na tumanggap ka. Wala kang pakialam na buntis na si Mabel De Leon ng 6 na buwan. Tama na, tumahimik ka.
Kayo, tigilan nyo na ang paggamit ng phone. Tatay, totoo ba ang ginawa mo? Lahat ng timeline at ebidensya nasa PPT na binigay ko sa inyo. Ang lahat ng ito ay iyong plano. Napakawalang hiya mo. Ito ay makinig ka sa paliwanag ko, hindi ganito. Gusto mo sanang lokohin si Mabel de Leon para ipanganak ang batang ito. Ngunit hindi mo inaasahan na natuklasan niya ang katotohanan. Sa sobrang sakit at dalamhati, nagdulot ito ng pagkalaglag. Simula noon, hindi mo na nakontak si Mabel de Leon. Bagamat puno ka ng hinanakit, nakuha mo pa rin ang gusto mo, napangasawa mo ang pamilya ng mga Lin. Oo. Gusto kong maghanap ng mas magandang buhay. Hindi naman ako lumalabag sa batas, di ba? Tatay, ikaw. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala. Ang kwentong ito, wala pa sa rurok. Mamaya, nalaman kong si Mabel ay napaaga ang panganganak at malapit ng mamatay. Ang lalaking yon, para makakuha ng pera mula sa ospital, ay ayaw pumirma. Nang magpunta ako, nasaksihan ko siya na humihinga ng huling hininga sa harap ko. Nang pumunta ako doon, nakita ko siya na nawalan ng buhay sa harap ko. Ang huling tingin niya sa akin, mas masakit pa sa pagkamatay ko. Si Mabel de Leon ay sunod-sunod na nagkaroon ng masasamang tao at nauwi pa sa kamatayan. Kaya ang pagkakautang mo sa kanya, lahat ay binawi mo sa nag-iisang anak na nakaligtas na si Fidel Aquino. Oo. Noon pa man, sumumpa na ako na dapat kong tratuhin ng mabuti ang anak ni Mabel. Gusto kong maranasan niya ang pinakamahusay sa lahat. Gagamitin ko ang lahat ng akin para alagaan siya. At ako? Ano naman kami ni Celestino? Niloko mo pala ako at ipinagkait ang sarili kong anak sa loob ng maraming taon. Ikaw at si Fidel, lumabas kayo sa pamilya Lin. Ikaw at ikaw, umalis ka sa pamilya Lin? Iyon ay mga nakaraan na. Kasal na kami. Sa loob ng maraming taon. Wala ka bang kahit kaunting pagtingin sa nakaraan? Pagtingin? Masyado akong naging maalalahanin. Sumuway ako sa aking ama noon. Tinulungan kitang umangat. Naloko mo ako at nagdalang tao ako bago ikasal. At sa taong ito na may itim na puso, mas mahal ko pa kaysa sa sarili kong anak. Ngayon, wala na ang ospital. Pinalayas mo kami. Sinisikap mo ba kaming patayin? Ang inyong buhay o kamatayan ay wala akong pakialam. Bukas magsasampa ako ng kaso para sa diborsyo. Ang aking ama bago ang kasal nagpanotaryo ng mga ari-arian. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Magsasampa ako ng diborsyo bukas. Ang tatay ko bago kami ikinasal nagpanotaryo ng property. Wala kang makukuhang kahit piso. Sige. Sige. Ang galing mo talaga, magaling kang magplano. Basta may prinsipyo. Kung wala ka, wala na kaming pag-asa. Fidel! Umalis na tayo. Hindi ako pwedeng umalis. Wala na ngayon si tatay. Sumama ka sa kanya. Sa buhay na ito, tapos na ang lahat. Bakit ka nakatulala, Fidel? Tara na. Huwag mo akong hawakan. Ayokong makasama ang isang immoral na tulad mo. Nanay, huwag mo akong iwan. Nanay, huwag mo akong iwan. Naging mag-ina sa loob ng maraming taon. Ikaw lang ang nanay ko. Inosente rin ako. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Ayokong sumama sa kanya pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nandidiri ako sa'yo. Fidel, magising ka na. Kung wala ako, wala kang kinalaman sa kanya. Sa mundong ito, ang tatay lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Lumayas ka. Wala rin akong blood relation sa'yo. Hindi ka rin ang tatay ko. Fidel, maniwala ka kay tatay tunay na mahal ka ni tatay.
Mahal, ang pagmamahal mo ay walang halaga. Ang pagmamahal mo ay pumatay kay Mabel de Leon. Ang pagmamahal mo niloko si nanay sa loob ng maraming taon. Ngayon gusto mo pa akong saktan. Ang pagmamahal mo niloko si mama sa loob ng maraming taon. Ngayon gusto mo pa akong saktan. Sa loob ng maraming taon si tatay ay palaging inuuna ka. Anumang gusto mo ay ibibigay ni tatay Fidel, maniwala ka, sumama ka kay tatay. Gagawin ni tatay ang lahat para ibigay sa'yo ang pinakamaganda. Ano ang maibibigay mo sa akin? Noong bumagsak ang stocks ng Grupo Aquino, binili ko lahat ng assets ng Grupo Aquino. Anong sabi mo? Ngayon ang Grupo Aquino, pati ang ospital ng mga Aquino at lahat ng pag-aari ay kay Dr. Celestino Aquino na. Totoo ba yan? Mula ngayon, ang mga negosyo ng Grupo Aquino Totoo ba yan? ay papalitan ng pangalan na Pamilya Reyes. Wala ka ng anuman ngayon, nararapat lang sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako isinilang na hindi maaaring makita? Kung hindi dahil sa'yo, bakit ako sa bahay ng yaya mo, nanirahan sa loob ng 20 taon? Bakit ko ba kailangan pagplanuhan ng maingat para makuha ang mga bagay na sa kanya ay ipinanganak na? Ngayon, gagaputin ko na ang ugnayan natin, ayoko nang makita ka pa. Fidel, ganito ba talaga kalaki ang galit mo kay tatay? Oo. Sana mamatay ka na. Sana mamatay ka na. Tatay, 120 ba? May tao dito na nagsuka ng dugo at nahimatay. Lahat dahil sa'yo. Mamatay ka na. Sofia, Sofia, kapit lang. Hindi ako. Wala. Kuya yan. Celestino, sa wakas ay may magagawa na ako para sa'yo ngayon. Pasensya na! Anong tinititigan mo? Bakit hindi ka bumati? Kay Fidel at Sofia maligayang bagong kasal, sana magkaanak agad sila. Hagkan mo siya. Ang saya-saya nilang mag-asawa, dapat nating pahalagahan ang ganito. sige, binabati ko kayo naway maging ibon na magkasama sa langit at sanga ng puno na magkadikit sa lupa. Ang relasyon namin ni Fidel, hindi mo dapat iniisip, hindi ko siya hinayaang dumikit sa akin. At sinabi ng doktor na para sa IVF kailangan lang. Hindi na kailangang ibahagi ang detalye. Huwag kang magkamali sa pag-intindi ha, hindi ko siya mahal, naawa lang ako sa kanya dahil bulag siya. Ikaw lang ang mahal ko, Celestino? Celestino, ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nabulag. Binabayaran ko ang utang mo. Mahal kita. Sofia, ang tanga-tanga mo naman. Sofia. Fidel. Ngayon, masaya ka na ba? Ngayon, ang taong mahal mo at ang taong nagmamahal sa'yo ay pareho mo ng pinatay. Hindi. Hindi ko ginawa. Orlando Aquino Sofia namatay dahil sa hindi na-resuscitate. Si Fidel ay nagkasala ng sinadyang pagpatay at pagpatay dahil sa kapabayaan at pagtatangkang pagpatay na pinagsamang parusa sentensyahan ng kamatayan. Nanay, ate, oras na para umalis tayo. Celestino, dati nagdusa ka sa pulong ng patente.
Ano ba talaga ang nangyari? Para ang teknolohiyang ito ay makatulong sa sangkatauhan ng maaga. Bago ako mabulag, pinangunahan ko ang aming ospital ng mga Aquino team. Hindi ko alam kung gaano karaming pagsisikap at pera ang inilaan. Ngunit, ang magnanakaw na si Celestino Aquino ay ninakaw lamang ang aming mga resulta. Celestino Aquino, ikaw nakahihiyan ng akademya. Lumabas ka sa akademya. Hindi ba ang kanyang degree? Lumabas ka sa akademya. Peke rin, di ba? Hinihiling namin, lumabas ka sa akademya. Siyasatin ng mabuti si Celestino Aquino. Lahat ng mga paratang lahat ay inihanda ko para sa iyo. Tanggapin ang mga paglilitis na ito, kuya. Tama na. Sa ilang mga manuskrito lang, masasabi ninyo na si Dr. Celestino Aquino ay nangopya sa ospital ng mga Aquino? Dahil lang sa ilang manuskrito, masasabi ninyo ba na si Dr. Celestino Aquino ay nangopya sa ospital ng mga Aquino? Ang bawat datos ni Dr. Celestino Aquino ay nasaksihan kong naitala. Ang patenteng ito ay resulta ng masigasig na pananaliksik ni Dr. Celestino Aquino. Ikaw ang may pananagutan sa pakikipag-ugnayan para sa patenteng ito. Hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi mo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Magkapareho sila ng profesor ni Celestino. Maaaring mayroon pa silang hindi magandang relasyon. Ang galing naman. Huwag kang manira ng puri dito. Paninirang puri ay may pananagutan sa batas. Nagalit ka lang dahil nahiya ka. Lagi kayong magkasama niya. Alam ng lahat ang totoo. Siyasatin si Dr. Celestino Aquino. Ikaw. Ay napakarumi. Huwag mong dungisan ang akademya. Lumabas ka. Lumabas sa akademya. Lumabas sa akademya. Lumabas kayo. Tumigil lahat. Sabi mo ako ang nangopya ng teknolohiya ng ospital ng mga Aquino. Batay sa mga manuskritong ito, ano ang mapapatunayan nito? Ang modelo sa manuskritong ito ay kapareho ng sa iyo at nauna itong nailathala. Ito ang pinakamagandang ebidensya. Mga kasamahan, lahat ng proseso ng aking pananaliksik ay na-upload ko na sa International Medical Database. Lahat ng tala ng aking pananaliksik, data ng eksperimento, ulat clinical, technical na detalye, pati na ang timeline, lahat ay maaaring suriin ng hayagan. Kung ang ospital ng mga Aquino ay talagang nakapag-develop ng teknolohiyang ito, pakiusap, ilabas din ninyo ang mga tala at timeline ng inyong pananaliksik. Oo nga, pakiusap sa ospital ng mga Aquino, ilabas ang mga teknikal na detalye upang mapatunayan ang katotohanan. Ang mga teknikal na detalyeng ito ay may kinalaman sa mga lihim paano basta-basta ilalabas. Hindi ito maaaring ilabas o sadyang ang grupo Aquino ninyo ay hindi nagsagawa mula sa modelo hanggang sa aktual hanggang sa klinikal na pag-aaral. Tiyak na natapos namin. Kung gayon, tatanungin kita. Ang nakasulat sa iyong manuskrito, mechanical chip na itinanim sa port ng utak, paano napagtagumpayan ang immune rejection ng katawan? Ang grupo Aquino ninyo paano nalutas ang technical na problemang ito? Kami. Paano? Sinasabi mong ginaya ko ang inyong teknolohiya. Bakit ngayon anong tanong ay hindi mo masagot? Bakit hindi nagsasalita si Fidel? Nagsisinungaling ba siya? Kung gayon, sasabihin ko sa iyo, hindi tulad ng traditional material na titanium alloy. Ang chip na ito ay pinagsama teknolohiyang biomimetic matapos itanim sa utak. Ay automatikong makikilala ng mga neuron bilang Sistema ng central nervous. Kaya naiwasan ang rejection reaction. Paano? Sinasabi mong ginaya ko ang teknolohiya ninyo? Bakit ngayon? Anong problema? Hindi mo masagot? Ang grupo Aquino ay sa teknikal na detalye walang alam. Samantalang si Dr. Celestino Aquino ay kayang sabihin ang prinsipyo ng madali. Mukhang nag-aakusa ang grupo Aquino ng wala. Napakawalang hiya ng grupo Aquino. Inakusahan pa si Professor Celestino Aquino. Sa tingin ko, ikaw ay nais na mapatalsik sa industriya. Ang manakit ng iba ay sarili ang masasaktan. Fidel! Ito ang tawag sa sariling gawa, masama ang bunga. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ako ang nagkamali. Pagkatapos kong mabulag sa aksidente sa sasakyan, madalas akong magkamali sa mga bagay-bagay. Pasensya na, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako. Pasensya na. Patawarin mo ako. Ang tindi naman ni Celestino manakit. Pakiusap, huwag mo akong saktan.
Kahit na si Fidel ay nag-frame kay Celestino, siya ang may kasalanan una. Pero sa bagay bulag siya. Makatao ba si Celestino sa paggawa niyan? Ilang taon na, wala pa ring pagbabago, palagi na lang ganyan ang ginagawa niyang pag-arte at pagiging biktima. Tahimik! Formal na okasyon ba, walang gulo? Hindi ba ito ang nangungunang 10 kumpanya ang panganay na anak ng Grupo Su, si Sofia? Si Sofia ay asawa ni Fidel, kaya si Celestino ay tiyak na mapapahamak. Pero narinig ko, noong araw si Sofia at si Fidel ay hindi natuloy ang kasal. Simula noong nagkaroon siya ng miscarriage ay tumigil na sa pag-ibig at buong puso na nagtrabaho sa kanyang karera. Si Sofia ay sa huli ay magiging manugang ng pamilya Jiang. Tigilan mo na, baka madamay ka. Sofia, tulungan mo ako. Fidel, humingi ka ng tawad kay Celestino. Fidel, humingi ng tawad kay Celestino. Nako, tinulungan ni Sofia si Celestino, hindi tumulong kay Fidel. Si Sofia ay tila makikipaghiwalay sa Grupo Aquino? O, si Sofia at si Celestino. May relasyon ba sila? Ewan. Sofia, ako talaga ang biktima. Ibalik siya sa Grupo Aquino. Huwag kang magpahiya dito. Sofia. Sofia? Pasensya na. Ako na ang mag-sorry para sa'yo. Ang abala at pinsalang na idulot sa inyo, mamaya may legal team. Makikipag-ayos sa iyo tungkol sa kompensasyon. Tiyak na bibigyan ka ng kasiyasyang resulta. Sige, hintayin ko. Tara na. Siguradong ibibigay ko sa iyo ang kasiyasyang resulta. Sige, hihintayin kita. Tapos na ang lahat para sa akin. Ngayon kailangan kong simulan ang bago kong buhay. Ginoong yan, dumating na ang private jet. Sige. Kailangan na nating umalis. Ingat ka. Kaya, babalik ka pa ba? Baka hindi. Ang mga bagay ay nauuna. Dapat tayong tumingin sa unahan. Ate. Sige na. Tara na. Ang tahanan ay hindi lugar na gawa sa ladrilyo at semento, kundi ang koordinasyon ng ating espiritu. Gumagala tayo sa daigdig, basta't may matatag na paniniwala, hindi tayo matatakot sa distansya gaano man kalayo. Ang lakas ng puso ay hindi mawawala sa paglipas ng panahon, sa halip, sa pagsubok ng mga taon, lalong nagiging malinaw at nakikita.